battery. So malamang sa malamang ay alternator to, hindi to battery. So yun, check up natin kung ano magagawa natin. At kung hindi kakayanin, sa mga professional na nagagawa ng alternator natin padadaan. Okay, so sa ngayon check muna natin. So yun, na-check na natin. So nakita natin sa ating tester, bagsak yung voltahe niya. So nagre-range lang siya ng 12.7 to 12.1 ganon. So mababa. Dapat pag umaandar nasa mga 13 or 14 volt DC. So mababa ano. So check natin. Kanang una medyo mataas siya, 13. So nag-fluctuate. Parang nagpa-fluctuate siya, tapos pagka tagal-tagal ay bumaba na. So yan, yun yung ating laging ginagawa. Tatanggalin muna natin yung isang battery terminal at pag nagkakalag tayo ng mga electrical parts ng ating sasakyan. So yan, negative lang ang tinanggal ko. So yun, dito hindi na natin pakikita lahat ang pagbaklas ng alternator. Ito lang ang pakita ko, yung pagtanggal ko ng positive na linya. Ito ay papunta sa battery, at yung nasa ilalim niyan yung socket. Ito yung socket na connector na sinasabi ko. Hugutin nyo lang siya. Yan, may lock yan, at ihugutin nyo lang. Dito nga pala ay tinignan ko muna kung naka short to ground yung positive na linya. So yan, sinubukan ko sa body to body, connected siya, and yung line to ground ay wala namang connection. So okay ang winding natin, wala siyang short to ground. Yun po, ito na po yung ating alternator na tanggal na natin doon sa kotse. So ito, nalogan ko na to kanina, 3 volt sa taas. So tanggalin natin para matanggal natin tong cover na to. Tapos yun, pwede na natin itong iangat. So gamit tayo ng malit na screwdriver. I-pry lang natin dito. So yan. So bale, ito po yung ano nito, nandito yung carbon brush nya. So ito nga pala yung ano nya, ito yung rectifier. So nandito yung mga diode. Subukan natin tanggalin mo itong 2 volt na to. Yan. So tingnan natin kung carbon brush lang. Sana carbon brush lang, para syempre hindi tayo madami bang bibiling mga pyesa. So ito, tanggalin natin. Bale yun, natanggal na natin to. Tingnan natin kung
ito ba ang connection niya. Tingnan natin kung connected to dito sa carbon brass. So makikita nyo, ito yung negative niya, so ito yung positive, kasi parang may insulation siya dito sa body. Nakita niya to, ibang kulay niya pati. Ito mismo yung body ng ng alternator. So tingnan natin. So yan, continuity. So connected nga siya. Ito yung terminal. Sa kabila. So okay. So medyo maliit na yung carbo brass. Papalitan natin to. Tingnan naman natin tong resistance. Nakikita ba? Ng slip rings dito, maano yung carbon brass. Yun, 4.1 ohms. Okay. So balik tayo. Bali hindi siya nakahinang, parang naka-crimp lang yung mga dulo niya. So yan, ang gagawin natin ay puputulin na lang natin. Dulo lang yung ating puputulin. So yan, isa, dalawa, ito yung pangatlo. Pag nakabili na tayo ng bago, kung papalitan niya, so ihinang na lang natin to. Yes. Okay. So yan. Okay, ayaw pa rin. Konti pa siguro. Natin. Yan. So parang may sumasabit. Mukhang wala na naman. Okay. Ito na. Okay, yan. Ito. So ang nakita natin, ito yung nakita natin na sira yung diode. So ito, yan, kung makikita nyo, ito, yan so yun, pumutok na siya. So para ito lang ang sira. So itong papalitan natin. Tapos
So tanggalin na natin tong IC. So ito, naka-crimp din to. Tulin din natin. Tigas. Ay, matanggal. May tornilyo pa ba to? Okay, wala nang tornilyo. So ito nga lang yung naghahawak. So pag nakabili tayong bago, ihinang na lang natin to. Sirahin ko na dito. Okay. Yan. Okay. Kita nyo ba? Yan. Ewan natin lang natin to. So ito yung IC. Ito yung rectifier. Ito yung sira. So bibili na lang tayo nito. Isang assembly na. Ayun, good afternoon po. After 2 days waiting, dumating na rin yung ating pyesa. Ito yung rectifier diode. So ikakabit na natin. So saktong-sakto siya dun sa kaparehas na kaparehas nung original na nakakabit. Yan. Sige, kabit na natin. So yan, saktong-sakto po. Bali, tornilyohan muna natin bago tayo maghinang. Okay. Ang biling nga pala natin dito ay 592 sa online natin nakuha. So, yan, bali na lagyan na natin ng tornilyo. Hinang muna natin. So habang pinainit natin, lagyan na natin ng soldering paste itong ating hihinangin. Hindi ko alam kung nakikita nyo, no? Medyo madilim na po ngayon kasi hapon na po, kagagaling ko lang sa trabaho. So kailangan ko na itong gawa ng baka malobat na yung battery ko. So 2 linggo na siyang dito maandar. So kanina nang tinesting ko tong soldering iron ko, parang hindi niya matunaw. So dapat pala pababagahin mo ng todo. Yan, kita nyo, nagbabago yung loob. Subukan nating hinangin. Hindi tayo medyo sanay sa paghinang subukan natin. So yun,
Nakikita nyo ba? So natutunaw na niya. Hindi katulad ng kulay blue ko na tagal matunaw. Halos hindi niya nga matunaw eh. So tingnan natin. Mukhang okay naman. Sana mag-ayos. So lipat tayo sa kabila. So ganito raw, kailangan mo mahinang talaga ng maayos kasi baka kumawang kung hindi magcha-charge. So lagyan ko rin to ng soldering iron. Ito yung isa pang pase. Kita nyo ba? Okay. Yung isa naman. So, mahirap ang pwesto nitong isa. Ang tukod. Pagtikan. Saan pumupunta? Nalalaglag. Ito. Lakas na siguro masyado. Tumulo po. Tanggalin na lang natin mamaya. Oh, dami. Dami napunta doon. Ay, nakita nyo, tumulo. Subukan natin itayo. Ito, binunod ko na yung saksak. Pero mainit pa rin to. Yan.
Ulas doon sa rectifier papuntang carbon brush. Ingat tayo, baka masunog natin yung plastic. Yan. Medyo tagilid natin. So, dumikit. Isa pa. Siranin pa natin isa. Alright. Medyo may tulo lang. Okay. Mukhang okay naman. Okay, good. Okay na po. Nahinang na natin. So, bubuuin na natin at subukan natin ikabit mamaya kung magkakarga na siya. Okay. Okay, mamaya na lang. Yun. Balin na nalagay na natin yung cover. Pwede na natin to ikabit. At kwento ko nga pala sa inyo nung nakita ko yung battery sign. So nalungkot ako kasi sa isip-isip ko mapapagastos tayo. Pero habang nagdadrive ako pa uwi naisip ko na yung kantong problema pwede nating baguhin yung pananaw natin. Ang ginawa ko, nasa isip ko, ako na lang gagawa, matututo pa ako, at the same time makakatipid ako kasi kung paggagawa natin to sa labas siguro malaki-laki din. So ang nagastos ko nga pala dito ay 1,000 plus yata yung hindi, mga 500 yata tong rectifier, tapos 500 din tong
soldering iron ko, yung panghinang. Yun, bali 1,000 lang ang nagastos natin. Pero hindi pa tayo sure kung gagana. Sana gumana. Diba? Yun, bali kabit na natin to. Okay. Panaginip ng palapar.